Ang bilis nga naman talaga ng panahon. Eto na naman kami, nandito sa Baguio. Kami magkakapatid na mga pari upang ganapin ang aming annual retreat. At dito lang yan sa Mirador Retreat House. Hello! Nandito na kami sa aming retreat house at ito yung aking kwarto. Napakaganda at napakapayak ng aking kwarto. Talaga nga namang makapagpapahingka at makapagninilay. Ang retreat na ito ay ang aming kapahingahan mula sa napakaraming gawain sa parokya. Kaya naman, kaway-kaway naman dyan. Isa sa masarap sa isang retreat ay ang magandang tanawin at ang magandang lugar para sa pananalangin. Kaya naman, perfect ang retreat house na ito para sa mataimtim na pananalangin at pagninilay. Ang tahimik na paligid at malamig na panahon ay talaga nga namang nakaiinganyo upang magdasal at magnilay. Kahit nung seminaryan pa lang po ako ay pangarap ko na makapag-retreat dito. Pero hindi nangyari yon, kaya ang araw nito sa aming retreat ay isa sa mga pangarap na natupad. Bagamat nung seminaryan kami ay madalas na kami nagpupunta dito, dumadalaw at i-enjoy yung magandang tanawin. Pero ngayon sa retreat na ito, hindi na lang namin i-enjoy yung magandang tanawin, kundi enjoy na rin namin yung magandang karanasan ng lugar, karanasan sa Diyos at karanasan sa isa't isa bilang mga magkakapatid na pari. Nawa, dito sa retreat na ito at sa lugar na ito, mas lalo pa naming maranasan ang presensya ng Diyos, maramdaman ang kapatiran ng isa't isa. Ang retreat ay isang munting paglalakbay na may paglingon sa paikot-ikot na hakbang at lakad ng buhay. Kuminsan mabato, kuminsan nag-iisa pero masaya, at kuminsan may kasama. Ang bawat retreat ay isang mabungang gawain ng isang tao, ng isang reliyoso, ng isang Kristiyano, ng isang pari, upang nang sa gayon makita niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos at makita niya kung paano ang Diyos ay gumagalaw at tumikilos sa kanyang buhay bilang Kristiyano at sa kanyang buhay bilang tao. Mamasdan at matanawan, lalatigit ng isang pari kung paano ang Diyos sa kanyang habag ay patuloy na nagdudulot ng pagpapala sa kabila ng napakaraming kahinaan, sa kabila ng napakaraming niyang pagkukulang sa buhay. Ang Diyos ay nananatiling sentro ng kanyang buhay pagkapahari. Kaya ikaw, sa puntong ito ng buhay mo, sino ba ang sentro ng pagkatao mo, ng buhay mo? Sino ang sentro ng puso mo? Halina at paglakbay. At sa paglalakbay nito, huwag mong kalilimutan na hindi ka nag-iisa dahil lagi kang merong kasama. At sa paglalakbay ng isang pari, ang sarap isipin na hindi ka nag-iisa dahil merong ang kapatid na pari na siyang laging kasama. At ang pinakamasarap na kasama sa paglalakbay sa bawat hakbang at lakad ng buhay pagkapari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pagkapari, si Kristo ang siyang laging kasama. Puno man kami ng kahinaan, kasalanan at pagkukulang, si Kristo ay hindi kami iniiwanan, kundi lagi kaming sinasamahan at dinadamayan upang kami sa aming pakikilakbay sa bayan ng Diyos ay maging daan at presensya ni Kristo sa paglalakbay ng aming bayang pinaglilingkuran. Sa mga highlights ng araw ko ngayon ay yung nakapagdasal ako ng mainam, nakapagnilay ako ng mainam at isinuko ko sa Diyos yung napakaraming bagay sa aking buhay at ipabahay sa Diyos ang aking mga pagkakasala, lalo tigit ang aking mga kahinaan.
Panalangin, panahon ng katahimikan at paglalaan ng oras para sa Diyos sa iba't ibang pamamaraan, may tugtugan at awitan, papuri at pasasalamat, pagsisiyasat ng karunungan ng Diyos. Ngunit ang higit na mahalaga ay dapat laging handa ka na malapitan ng Diyos, na makatagpo ang Diyos at makausap ang Diyos ng puso sa puso. Mahalagang bahagi ng isang retreat ay ang spirituality. Kabahagi nito ay ang misa, pagdarasal ng Santo Rosario, personal prayer, reflection, at syempre ang buong retreat ay isang napakahabang spiritual exercise. Mapasok kami sa isang napakahabang panalangin. Nawa ang bunga nito ay ang pagbabago ng puso, ang mga talks at sessions sa retreat ang siyang nagbibigay direksyon sa ilang araw ng aming pagsasama upang mas lalo naming makita at makilala ang pagkilos ng Diyos sa aming buhay. At isa sa mga magandang karanasan sa retreat pagkatapos ng session ay yung magkaroon ng pagbabahagi o group sharing. Sa group sharing, hinahayaan namin na papasukin sa aming buhay ang aming mga kapatid na pari sa pamagitan ng pagbabahagi ng aming kwento at sa pamagitan din ng pakikinig sa bawat kwento ng aming mga pari. Kaya tunay naman, ito ay nakapagpapalalim ng aming bukasyon sa pagkapari dahil ang dami-daming natututunan at ang dami-daming pwede pang matutunan. Oh, kaway! So yun guys, nandito namin sa Cafe by the Ruins, Father Jobert and Father Aaron. Night out! Isa sa mga masayang bahagi ng retreat, lalo tigit ng mga kaparian, ay yung kapag mayroong free time sa retreat. Kapag kumakain, nagmimerienda, kasi yun yung pagkakataon na kami nagkukwentuhan ng maraming bagay at nagkakasama-sama. Update sa mga buhay bilang mga pari. Hindi porkit retreat, ibig sabihin tahimik na. Binibigyan ng pagkakataon na kami ay mag-usap, magkwentuhan, upang nang sa gayon, higit na mapalalim pa yung aming samahan at pagkakakilanlan. At ano ang mga pangangailangan ng bawat isa sa aming ministeryo, sa aming mga gawain, sa kanya-kanya naming mga parokya. Kaya isa sa mga masaya at inaabangan na bahagi ng buhay pagkapari ay ang retreat. Kaway! Cafe by the Ruins! Cafe by the Ruins! Order muna tayo. Binubuksan. Wow! Yan, order na sila. Hello. Ano gusto nyo doon sa appetizer? French fries? Isa sa mga magandang karanasan sa retreat ay ang night out with Brother Peace. Kape lang naman, tapos gala-gala. Tapos balik na. Yes, tapos na ang retreat at uwi na, back to the reality of life as a priest. At sa pagbabalik namin, hindi namin masasabing wala kaming dala-dala, kundi ang pinaka-the best na baon at pasalubong namin sa mga aming parokyano ay hindi ube, hindi gulay,
kundi si Kristo mismo. Ang pag-ibig ni Kristo na aming naranasan upang nang sa gayon, tunay kami ay maging pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Yan si Kuya Jan, ano masasabi mo sa retreat? Malamig. Napaka-inspiring yun Ano masasabi mo sa retreat mo ngayong taon? Masaya, makabuluhan, nakakabanal. Talaga ba? I'm glad that you're here. Amen.